Hey everyone, so good day. May tinulungan tayo today na Navara VL. Pero bakit Year nagkakasalo? 2020 ang model nito. Itagas 'to? Saan ko nakita yung Itagas contact 'to? ni Sir? Actually, I'm a member of Saan naman Nissan Navara makikita? PH Forum. Nag-post siya na merong U1025 error code na parang loose Kailan connection naman siya ako kapalit? sa turbo actuator. Last month. And I've seen his post August and nakita ko yung hindi pinadala budget conversation kasi sa sabi comment ko, section na last taga month San pa. Pedro siya. So, I offered help, Ano pa? no? Hindi ako Original nag-charge, talaga ano to, ini-scan ko siya, tinignan namin yung, issue ngayong ay titignan namin yung issue ngayong araw. Hindi ang ang scan problem kasi niya is bro, meron siyang check engine pero hindi siya mode. So, ang scan kasi it's bro very open lang tricky, 'yan, eh. no? Meron Hindi kasing siya ibang error na naka-enable yung P0046 sa'yo yata, I minsan have to hindi check turbo, that again. minsan map Meron sensor kasing lang. tinatawag na open circuit na error. Ibig sabihin may Naka-lock putol na 'yan, wire. Ito loose connection, parang 'di ba? kakaroon siya Lock ng 'yan yung connection or ano naglo-loose lang sensor. talaga siya, based dun sa statement. Hindi niya sinasabing Ayun bro, open dami circuit talaga. siya. So, mahirap 'to i-diagnose. And na-notice ko gumagalaw naman yung actuator niya dun sa, Dry dami. video niya na ni-record niya Wala bang when loosen dito pressing kasi the pedal or the gas pedal. okay, sige. So, I don't think putol 'to, Hindi eh. itagas. So, ang Kasi may nirecommend ko sa gasket kanya, dito dumaan siya sa dito sa bahay, binigay ko so yung kaya location ko sa nagkaka-issue kanya. diyan. And sabi May ko, "Tignan pusok 'yan natin." bro, eh. And, nalaman ko nga yung Ilalagay niyan history pala hanggang nito diyan kailangan niyang is abutin. pinalinis yung Kasi EGR hindi and, inaabot yung pressure niyan, eh. intake manifold, lahat basically, and the turbo itself. Bakit galing 'to? And tinanong ko siya, Dito dito ko putok, eh. na-figure out, para din tayong doktor, I'm no expert, talagang, ah, mechanic wannabe but I'm a software engineer. Okay, Pero, ako agad, eh. I'm just trying to be logical here. So tinanong ko si sir, after bang buuin ulit Tama yung si sir. turbo, yung intake is Nilinis ko. in-scan? Kasi Okay, dedicated in-scan. 'yan bro, eh. So next question, Sabi ko nga 'pag ano, inireposition ba nakikita ko yung, 'yan sa metrics ng scanner. actuator ng turbo, Kahit gusto ni-reset nga ba yung intake yung nila, positioning ganyan or lang buong nire-learn ba kilometer. yung Kung EGR? yung overall mo naman yung Sabi niya do'n ko nakita bago yung mo pa problema, eh. mailagay sa Sabi niya, system, "No sir, may ano, pipirahan ka pa. maliit Alam lang mo yung naman, eh. scanner niya, very limited, hindi gaya ng scanner natin." Though hindi gano'n kagarbo yung scanner natin, but it can cater this Gasket kind lang 'yan, of, ito lang naman siya, eh. functionalities. Kaya niya mag-EGR relearn and Tapos ano, also, kaya din gasket niyang dito sa taas. Yan ang reposition hinahingalo ng ko. turbo actuator. Nandun yan So sa ito, cover, nakita ko yung kasi nasa yung pinakaunahan. pinag-usapan namin diyan is Ngayon, 'pag napansin ko pinapalitan lang ng yung filter, canister ng kanyang kasi fuel filter papalitan is ng gasket, basa. which is yung filter So niya that is means there's a preheated na fuel 'yon. leak May there. kasama na 'yon. So tingin ko, May kasama na 'yon. pinalitan niya ng Minsan filter. kasi pre 'pag OJT, Sabi niya laging Nissan yung mga parts niyan, pero ay hindi magkakaroon pinalitan ng yung ano, gasket sa ibabaw. yung luma, Tumitigas kasi yung yung luma, gasket lalo na ganyan exposed yan sa nagiging problema. diesel. Merong swelling Tapos take out mo na properties, lang yan, di ka for pa the rubber magdadrive. ang Since di ka nagdadrive, diesel natin and it can magsasuggest wear naman the siya na rubbers in due pilitin time, para may nagde-deteriorate yung retrofit. rubber niyan. So 'pag hindi yan Wala tayong pinapalitan, magawa. ino-overlock ng kasa or nung nagpapalit, Para matapos din kahit yung mukhang okey naman yung gasket, yan yung nagiging problema. So this time nga, kinalikot ko na, nagpaalam ako sa kanya, sabi Napagalitan ko, na "Sir, naman lang kami, eh, nung pakialman ko na yung ano, eh. sasakyan mo ha, umpisahan ko na yung, pagda-diagnose." Ayan, so here's my, scanner and this is actually Ansel. Low class lang 'to na scanner kasi when I can't afford higher end of scanners din. So, anyway, ayan nga hinanap ko na yung unit Battery niya. pack, DPI. Siyempre based dun 20, sa kung saan yung state, i-check mo diyan. RDL. Yun nga, based dun sa year ng sasakyan, dun ko din Check minatch natin. yung sa scanner and also diniagnose ko lahat ng pinascan ko na yung Takip, buong system, mapapansin mo naman siya. the engine, transmission, and everything else. Actually, wala na akong kinlear na DTC nung in-scan ko 'yan Actually, 1 kasi year lang naman, eh, may less than 4 hinigpitan na months. siyang grounding. Ayan, oh, wala Which nang means nagalaw niya na yung unit issue before kay AJ. dalhin niya Sige, sa'kin. So, naayos mo. okay na walang Pero may DTC, nakita puwede ka bang niya na nakabalot na actually or gamitin yung sasakyan, eh. Wala yung namang siguro magiging issue na. Kasi probably dun nga yung naging problema, dun sa grounding kaya nagkakaroon siya ng gano'ng error. But siyempre edad it sa doesn't or that didn't fix brother ako the, sa probinsya malayo. problem when it comes to the Wala akong calibration grounding. of the turbo boost actuator and the relearning of the EGR. Yung Ang ano, yung naayos lang yung dito wire is ng yung Meralco. loss, naglo-loss yung connection. Siguro napuputol yung grounding niya sa actuator. Kasi lumuwag daw yung grounding nung electrical niya. Hinigpitan lang niya and nag-okay na, hindi na Nakakapalinis ng bumalik yung turbo. check engine. So, yan, probably naayos niya, Okay, so okay? yun yung ano
But yun nga, it has to be recalibrated. Ang napansin ko kasi sa unit niya, pag nire-rev namin nung una before siya dumating, before I recorded the video, nirev ko siya, parang nag-i-spool siya sa low speed or sa idle, parang feeling ko nag-i-spool yung turbo niya. Ibig sabihin, naka-open yung mga fins niya kasi yung actuator binubuksan niya, sinasara niya yung fins ng turbo para ma-activate yung rotation ng turbo niya mismo. So napansin ko yon, and syempre hindi dinesign yung mga sensor, dinesign yung mga sensor na i-open nila yon on specific metrics na makikita niya dun sa map sensor, yung pressure ng fuel rail, yan, yung command rail niya. So, ayun, synchronize yan eh. Dapat lahat yan naka-configure by default nung kinuha yan sa kasa. So, medyo matagal lang tong naging part ng video na to kasi ini-scan pa rin niya yung buong system. But if fast forward na natin to kasi wala naman tayong nakitang issue talaga. Wala lang DTC. So, okay, natapos na yung scanning. Again, walang nakitang DTC. Hindi ko nakinlear yung DTC, but we decided to relearn the EGR na. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko nirelearn yung EGR niya and yung kanyang turbo boost actuator. Nirelearn yan. Binalik yan sa default configuration from casa din. So, ayan. Pakinggan nyo. Sige, pa-check. Pero i-relearn ko na siya para bumalik sa specs. 9407. Okay, sige. 94. Okay bro, ito i-relearn ko na. Para makita mo din. GR, reset natin sa config. Complete. Yun na yun, simple lang. Ngayon, sa turbo boost, may actuator mo ha. Wait lang, double check ko lang kung tama ko. TC boost, control actuator, positioning. Okay? Ba, nakalibrate siya. Oo. Hindi na ganyan. Command finished. Ang layo oh. Kita mo kanina nandun. Oo, nakataas ng Ibig sabihin nakabukas siya. Okay? Sige bro, pa-start ako. Diretso mo na, magaan naman yan. Magaan naman. Mas pumina siya. Diba? Mas pumina siya. Okay, all data streams, RPM mo konti bro. Sorry, pababalik-balikin kita. Mas galit siya ngayon. Okay? So, yun yung importante step na na-overlook minsan. Diba, ang lakas ngayon? Kanina, nilalaban mo parang, wow. At saka kanina, yung apak ko malalim. Ito, medyo... I-rev mo ulit ngayon bro. Titignan ko lang yung actuator. Okay. Okay. Di na mo konti bro. Okay na. Yun na yung boost niya. Sabihin okay na yung boost niya. Yun lang. Tapos ka na. Yun lang pala. Di ba? Sayang eh. Na-waste. Na-waste yung boost mo bro eh. Oh, malalim na siya ngayon. Malalim na. Kanina, Diba? nasa halos gitna na nga. So, ang metrics mo naman, start signal, vehicle speed 0, 750. Yung RPM mo 750 na. Kanina nasa 770 yan eh. Medyo mataas yung minor, ma-waste ka ng gas. Interflow, mass and airflow. Ibig sabihin, map sensor, waka mo bro. Dapat bro tataas ha. Yung hintay ha. Mataas siya? 7-7. Okay. Yun na yun. Okay ka na. Yun lang pala yun. Oo. Patayin ko lang para mahugot ko yung ano. Sige. Tapos na. So, yung linis kasi,
yes, nalinis, maganda, nabalik, pero yung importanteng step, hindi nagagawa. Wala din. Sige bro, ngayon, test drive mo. Diyan lang. Ayun, so okay na, test drive niya na yung sasakyan niya. And in-explain din niya na hirap na pala itong umakyat. Na-figure out ko lang nung latter part na napansin niya when he steps the pedal na malakas na yung boost. Kasi yung mga ganyan na para sumisipol talaga yan pag binitawan mo yung gas pedal. Yun yung napansin kong wala nung bagong dating siya. So, yun nga. Kaya ako naisip na trying to be logical na naisip ko na wala siguro sa sync and turbo actuator nito. Hindi siya calibrated. Wala sa original position yung kanyang actuator. So, yun nga. Nireposition namin. Okay na. Sabi ko, diretso mo na yan bro. Wala naman tayong dapat ibang galawin dyan. Kasi yun lang talaga yung naging issue na sasakyan mo. Hindi siya sira. It's just out of sync and turbo niya. Ano? So yun, may natulungan ulit tayong ibang sasakyan. Actually, di ko kilala yan si sir. Yeah, at least it's good to have a new connection. So if you have questions, kung chinarge ko siya, no, hindi ko siya chinarge kasi nag-offer talaga ako ng help. Yun lang, so nakatulong tayo. If you like this video, please don't forget to like, share, comment, and subscribe.